supposed to be 6 sectors yan sa pamumuno ng ban. May lalo na religious sector, lalo na yung mga dating yung mga retirado ng mga syudad ng polis na opisyal, nandun yung mga estudyante, nagkaroon ng anim. Kaya lang ang BCBP, hindi po as a community, hindi po nagsinibay. Kanya-kanya po kami pagsama. Kasi may hesitancy eh. Kasi ang namuno talaga, o lumalo ng simbahan, ay mga retirado ng mga militar at mga retirado ng polis. So, gano'n. Although nakisama kami sa mga ibang mga mas activities nila, pero hindi po BCBP ang nandito. Tapos napag-usap-usapan namin po sa BCBP, sa national level, siguro hindi lang sa yung ating mga kababayan na ang nagbigit sa kanila isang Catholic charismatic community. Kaya napag-agrupan po namin, we will take a vaccine. Kung sino po ang gusto mag-link, ay susuporta na kami para maging movement lang. Fortunately, early this year, nung pumutok na po yung sunod-sunod po pagputok ng buwan, pagputok ng mga korupsyon, yung tatlong projects, nagpusa po yung mga bishops, hindi lang po Catholic bishops, ha? Yung Church Leaders Council for National Transformation. Nandang po yung mga pari po natin sa Katoliko, yung other denominations, Christian denominations. Nagsama-sama sila, sabi nila, magsalita na tayo. So nagkaroon tayo ng mas action in September 21. Pero hindi po, kaya doon, pumakuli na po ako ng BCBP. Kung makikita niyo po, nagsusukat po ako ng white ribbon. Ito po ay isa sa maambang ng BCBP. Kasi sabi namin, hindi kailangan pink, kasi hindi yan lang kilala sa pink eh. Hindi rin pwedeng dilaw, kasi makakilo po ang dilaw eh. Pag puti po, yung mga estudyante po nito, mga guro, alam niyo po, sa honor spectrum, pag pinagsama-sama ng lahat yan, puti ang palalapasan niya. Actually, hindi pa malibon eh. Actually, may suggest pa na binalintad na payong na puti. Sabi ko nga, hindi siya dahil. Tapos, meron din nagsabi sa kapos daw. Pero eventually, naging puting ribbon po. Kaya kung makikita niyo po, yung mga parishes na ini-encourage po kayo na magsuot ng white ribbon or anything white, lalo na pag-Biyernes at saka Linggo. Ngayon, kung gusto niyo po ribbon, pausapin niyo po ang BCBP. Kami po ang nakatasan ng labas ng mga ribbon. Kami po ang nakatasan ng white. Usually, ang modality po niya, ay pag kami simba, nagtatayo ng table at pagdimas nila. Bakit kailangan kayo ribbon? Hindi naman po, ang pinag-encourage kayo sa ribbon nyo, hindi naman para may makulong. Kasi hindi nagsabi, bumibarin lang natin ito pag may nakulong ng kahap. Kaya mo naman, habang buhay namin sa solid pa. Pero, sa takbo ng mga investigasyon, nakaka-nervyos. But anyway, dapat po kayo sa BCBP, dahil ito po yung area managing director namin ng buong people, siya mag-o-organize niya. Voluntary rin po yun sa amin. Tapos natutuwa po ako kagabi, pauwi na ako, nagsimpa ako nito. Ang Christmas kasi nito, 6:30. Saka 8. Nung alas 8 na, pumalimbang dito. Kasi ang Catholic Church po, nagbigay po yan ng paspas. Tuwing alas 8 ng gabi, kakalimbang ang simbahan. Pero sa kayo, hindi pa po nagana. Alam mo po, nag-isa po yan is Archdiocese of Manila. Now, actually, bago pa po nabuo yung ₱3 trillion ng March movement, meron na kukuha ang BCBP. Kasi sabi namin, kailangan malaman ng tao kung paano tayo niloloko sa budget. Kaya ang unang 4 editions, ang 6 na ito eh. Ang una po namin sa Bohol, isa sa Tagbilaran, isa sa Hagna. Ang pangatlo ay sa Iloilo. Ang pang-apat ay sa Bacolod. Ang pang-lima ay sa AGPO. Ano po yung AGPO? Association of Generals and Flag Officers, sa Ginaldo po.
Ayun po yung mga retarded ng mga sundalo at saka pulis, yung mga general. Doon po namin, kasi ang pakiramdam po namin, kailangan maintindihan nyo. Maintindihan nyo kung bakit kailangan magkaroon ng honesty sa hanay po natin. Ang tawag po, the mangling of the 2025 national budget. Yung magsasalita kayo mamaya, tubo pong naga si Ken Abante. Actually, isa sa mga nagbulat sa amin kung ano ang problema ng budget. Ngayon naman, papakita niya sa inyo mamaya, ay kung paano naman binago ito ang 2026 budget. Para maintindihan nyo, para matutunan nyo, makita nyo, para magalit kayo. Magalit kayo para ipaglaban ang katotohanan. Pagkatapos po ito, ang magsasalita naman po ay si Atty. Alex Lacson. Si Ken po, nag-aral din po niya sa Harvard, nagtuturo pa nga sa Harvard. Tsaka binata pa yun. Ang susunod na magsasalita ay si Atty. Lacson. Nag-aral din po sa Harvard yun. Ang pag-uusapan naman niya ay political dynasty at saka electoral reform. Sa ngayon po, sa sistema po ng eleksyon natin, sa paano pinapatakbo ang eleksyon, miski na meron tayo, hindi po tayo nakakasigurado na sa po ay mananalo sa darating na eleksyon. Sa katotohanan na po, wala na po malota. Kasi dati, pagka election protest ka, ang pinakabagsak niyan is recount of the vote. E ngayon, ano i-recount ng voto? Usually, ang mga balota tinatago nila sa tresorero. Ngayon, wala na po. Wala na nakatago. Kaya maswerte ko sila si Commissioner, si Chairman Garcia. Tsaka ang isa pa, babanggitin sa inyo mamaya dito ni Alex Lacson, bakit kailangan natin, kailangan pag-isipan natin na baguhin natin ang salid ng batas. Bakit? Kasi sino ba pumipili ng ombudsman? Sino ba pumipili ng COMELEC? Hindi po ba ang presidente? Nasa na yung check and balance? Tapos kailangan din po namin ang kukunyo. Kailangan paintindi po namin sa inyo, ang Kongreso, gumagawa po ng batas. They have the power of the purse. Pero yung utilization, hindi po sila. Naman po, meron dito sa inyo mga kandidat, mga congressman, senador, umiikot at namimigay ng pera. Hindi po dapat sila. Hindi po nila trabaho yun. Gumawa sila ng batas at i-allocate ang pera. Pero pag sila na gumagastos, iba na po usapan yun. Iba na po usapan yun. Ayan po kung bakit po kami nagkaroon ng road show for integrity. Gusto namin po ikutin ang buong Pilipinas. Kailangan po namin ang tulong nyo. Hindi po namin kakayanin. Tulad po ng BCPP, napagtanto namin that we cannot do it alone. We have to do it in partnership with others. Kayo yung others. Ikilala po kami sa buong Pilipinas po at sa ibang bansa. Madadalaw po lang po kami. 20,000 members lang po kayo kami. Anong magagawa ng 20,000 members? Although, sasabihin nyo, yung Congress ka, wala pang 400 kinulpe ang Pilipinas di ba? Pero hindi, kailangan namin ng tulong nyo. Kailangan namin makatulong nyo para mapansin po anong ginagawa ng ating mga pinuno. Saka malaking bagay po yun, nakita nyo, yung maliit na ginagawa ng mga cheerleaders po, yung mga pep squad sa UAAP at saka sa NCAA, malaking bagay po yun. Kaya kita nyo, wala lang nanonood na politika sa UAAP, di ba? Nasa sa inyo pag-asa natin, nasa sa inyo. Itong roadshow integrity na to, yung mga magsasalita po dito, wala pong bayan. Si Atty. Lacson po, may practice yan, pinapunta namin dito. Yung kanyang pamasahe, wala po siya. Siya na masahe sa sarili niya. Kaya hindi ko siya nagreklamo nagtipid Actually, kaya siya sumakay ng bus siya, gusto niya maranasan kung anong nararanasan ng mayor ng Naga. Kasi yung mayor ng Naga nag-ubus Yun ang dahilan doon. Mamaya, pagkatapos na magsalita sa gabi, uuwi na naman siya. Sabi ko, uwi, kagad. Kasi kailangan ko magtrabaho. Wala nang bayad ko
Yung pagmamahal niya sa Diyos at pagmamahal niya sa bayan. Si Ken, wala rin po kami gastos kay Ken. Nagpapasalamat po kami sa kanya. Although, medyo pabor sa kanya, taga-naga siya. Pero lahat po ng tinukuha namin po, mga walang bayan. Ang kanilang motivation lang ay gusto nilang mapuputi ang Pilipinas. Kaya inaasahan namin, patuloy po namin gagawin ito. Gagawin ulit namin ito. Sana may isa pa rin ito, pati sa susunod na taon. Tsaka kagandahan po nito, kasama na po natin ang simbahan. Kasama na po natin ang simbahan. Actually, yung problema namin dati na, medyo may hesitancy sa DCTV sumali. Buti na lang, nakuha sa dasal. Tsaka tandaan, yung mga nangyayari ngayon, hindi ibig sabihin na sinumpa tayo ng Panginoon. Yung mga nangyayari ngayon ay nagpapatunay lamang kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bakit? Kasi binuo niya yung mga kulang niya ang ginagawa sa atin. Naalala niyo ng 2023, ano sabi ni President Marcos? Ang galing, ang dami natin flood control projects ko. Mga wala pang isang buwan eh. Bumagyo, bumaha, hindi po ba? Nakita niyo kung paano tayo binukulan ng Kongreso. Paano tayo binukulan ng... Yan. Paano tayo binukulan ng Senado, ng DPWH. Kaya huwag niyo itutuloy na sumpa. Nakapatayan si Saldico, si Chis Escudero. Patunay lang yan, mahal kayo ng Diyos. Sapagkat binigyan niya kayo ng pagkakataon para makilala ang tunay na pagkatao nila. Kung ano dapat ang ipaglaban niyo. Sana po, bago matapos ang araw na ito, ay i-interview. Kung may mga katanungan kayo, mamaya, tanongin niyo na po. Narito po sila bago magtanong. Ako po, pag tinanong niyo, at hindi ko masagot, tutulong ko sa kanila. Kaya sila lang tanongin niyo mamaya. Huwag kayo mag-uwi. Tapos, pag-usapan natin kung ano gagawin natin. Sapat na ba yung nakinig kami? Sapat na ba yung nalaman natin? Ano gagawin natin kung kailangan yung gagawin natin? Tulad po ng BCPP, naintindihan na po namin. Naintindihan na po namin na kailangan po namin magdasal. Pero hindi sapat ang dasalan. Kailangan mag-iwan kami. Kaya po narito po kami. Itong ginasos ng BCPP ito, wala pa kami hiningang po dito. Wala po kami binayaran ng mga speaker siya, ika nga. Sapagkat ito'y pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos. Para sa Diyos, para sa bayan, magandang umaga po.